May salang tiradyo sa Pilipinas. Usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Maayong buntagan natong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa maabot natong sibiya sa radyo natin Naval. Karong adlaw Huwebes pitsa 25 ning buwan sa Agosto 2022, ani ang uluhan sa atong balita gikan sa PIA Biliran News Center alang sa atong mga balitang lokal. Probinsya sa Biliran nagtinguha pag-usab sa rabies-free province. LGU Naval mipahigayon og water chlorination gikan sa mga kaso sa diarrhea. Happy sa BPPO, mapasalamaton sa kooperasyon ug disiplina sa mga lumulupyo sa pagbukas sa klase. Biliran mihingalan sa napulo nga mga nagunang eskwelahan din dako ang populasyon. Ikatulong Governor Satellite Office ilunsad karon nga adlaw sa lungsod sa Kabukgayan ug may reservation o priority number lamang ang trataron nga IX Educational Assistance applicants sa DSWD. Ug karon ang detalye sa atong mga balita. Nagtinguha pag-usab ang probinsyal nga pangagamhanan sa pagwagtang sa rabies sa tibok probinsya sa Biliran sa paglunsad sa provincial government sa Biliran pinaagi sa Provincial Veterinary Office o sa Provincial Health Office sa rabies-free province dito sa Fragoch Tourist Inn adto nakalabay Agosto 22. Sa paglunsad sa mga programa, gihagit ni Dr. Edgar T. Velasco, Provincial Health Officer, ang mga Provincial Rabies Prevention Control Committee sa pagkabot sa rabies-free province, inubanan sa mga nakalahad nga mga ordinansa, trainings o suporta sa pangagamhanan. Samtang si Governor Gerard Roger Espina, mihatag og duon nga dili sala sa mga mananap kung magka-rabies sila, apan responsibilidad sa mga tag-iya ang pag-atiman kanila nga dili sila magka-rabies. Diha sa mga pagdiskusyon, gikasabutan sa mga miyembro sa Biliran Provincial Rabies Prevention and Control Committee sa pagpanguna ni Dr. Susit Apura, Provincial Veterinarian, ang pag-apilar diha sa mga barangay assemblies sa kooperasyon ug suporta sa mga lumulupyo, pag-atiman o paghipo sa ilang mga ero ug uban pang mga mananap aron mawagtang na ang rabies sa tibok probinsya sa Biliran. Sa nahiuna na deklarar na sa Department of Health ang probinsya sa Biliran nga rabies-free province niadtong tuig 2012 kutob sa 2016 apan may migawas na usab nga mga kaso sa rabies pagka 2016 kutob 2021. Sanglit nagtinguha na usab ang probinsya sa Biliran pag-abot sa maong estado alang sa kaluwasan sa mga lumulupyo batok sa makamatay nga kagaw. Sa lain pang balitang lokal tungod sa naghikataas nga kaso sa diarrhea sa Sitio Bliss sa Barangay Kalumpang, nanguha og water samples o mipahigayon og water chlorination ang lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Naval. Sumala pa sa Facebook post sa LGU Naval, gipasiugdahan sa sanitary inspector sa Naval Municipal Health Office ang pagpanguha og water samples natong Agosto 15 dito sa Sitio Bliss sa Barangay Kalumpang. Diin nasayran nga positibo sa E. coli ang tanan upat ka water samples nga ilang nakuha sanglit may resulta kini sa diarrhea o pagtae. Samtang mga nakuhang water samples natong Agosto 17 sa San Roque sa Barangay Larasabal, Barangay Kalumpang Proper, Bliss Kalumpang, Barangay P.I. Garcia ug Barangay Santissimo Rosario nagnegatibo sa chlorine residual. Aron mamahimong limpyo pwedeng mainom ang tubig nga nagnegatibo sa chlorine residual, nagdisinfect ang LGU Naval gamit ang chlorine sumala pa sa maong FB post. Kasumpay niini mao ang pagtalaan sa LGU Naval sa pagpahigayon sa water chlorination nga gilaan sa mga petsang sa mosunod nga petsa. Agosto 8 sa Barangay Liko, Agosto 9 sa Barangay Kabungaan, Agosto 12 sa Barangay Luksoon, Agosto 16 sa Barangay PS Iya Miguel, Agosto 17 sa Barangay Talustusan, 23 sa Barangay Milda ug Agosto 25 karon nga adlaw dito sa Barangay Sabang. Gibaharan usab ang mga lumulupyo sa pagpabukal sa ilang mga ilim ng tubig kung dili sigurado sa kalimpyo niini ilabi na niining panahon sa ating uwan.
Lain pang balitang lokal, mapasalamatan si Police Colonel Junicio Apas Jr., Acting Provincial Director sa Biliran Police Provincial Office, sa kooperasyon o disiplina nga gipakita sa mga lumulupyo, barangay tanod, traffic volunteers ug uban pang anti-crime groups kinsa mitabang sa kapulisan pagpasunod sa kalinaw ug kahapsay sa pagbukas sa klase. Diha sa Facebook post sa Biliran Police Provincial Office, mibutyag si Colonel Apas nga malinawon ug hapsay ang kinatibukan sa pagbukas sa klase o balik eskwela sa school year 2022-2023 base sa ilang monitoring sa mga municipal police stations sa tibuok probinsya sa Biliran. Ang nasinati ang kalinaw ug hapsay sa pagbukas sa klase gitanaw ni Colonel Apas sa hugot nga pagbantay sa mga kapulisan diha sa mga eskwelahan ug nagunang mga kadalanan nga mo'y mandato sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 8 nga si Police Brigadier General Romil Francisco Marbil nga base sa mando sa bagong hepe sa nasudnong pulisya nga si Police General Rodolfo S. Azurin Jr. matod pa sa maong post. Malaumon si Colonel Apas sa padayon nga suporta sa mga nahitungdan ngadto sa kapulisan nga adunay kalambutan sa pagmentenar sa kalinaw ug kahapsay. Lain pang balitang lokal, mibutyag si Ryan Hapay, Designated Information Officer sa DepEd Biliran, sa napulong nga nagunang mga eskwelahan sa Tibok Division nga dako ang populasyon base sa Learners Information System Planning Office alang sa school year 2021-2022. Kini nga mga eskwelahan mao ang mosunod: Naval School of Fisheries sa 2,803 nga population, Kaibiran National High School sa 2,743, Kabukgayan National High School of Arts and Trades sa 2,198, Naval National High School 2,037, Biliran National Agricultural High School sa 1,719, Naval Central School SPED Center sa 1,612, Almeria National High School sa 1,511, Kaibiran Central School SPED Center sa 1,232, Lukson National High School sa 1,136 ug Tukdaw National High School sa 1,105. Dili pa available ang updated data kabahin sa populasyon niini nga mga eskwelahan alang sa school year 2022-2023 tungod kay nagpadayon pa ang pagpanawat sa mga enrollees ug transferees sa Malapan ni Gina Ambi, Planning Officer sa DepEd Biliran. Samtang ilunsad karon nga adlaw Agosto 25 ni Biliran Governor Gerard Roger Espina ang ikatulong Governor Satellite Office dito sa lungsod sa Kabukgayan. Una nang nalunsad ang Governor Satellite Office sa mga lungsod sa Kaibiran niadtong Agosto 3 ug sa islang lungsod sa Maritipi niadtong nakalabay Agosto 9. Nakatalaan pa ilunsad ang uban pang mga satellite office sa mga lungsod sa Almeria, Biliran, Culaba ug Kawayan. Dili na magbutang sa lungsod sa Naval tungod kay ana ang buhatan sa probinsyal nga pangagamhanan. Ang pag-establisar sa Governor Satellite Office sa 7 ka mga lungsod sa probinsya nagtinguha pagdala sa mga programa ug serbisyo sa probinsyal nga pangagamhanan didto mismo sa katawhan. Dugang pang balitang lokal, mipasabot ang Department of Social Welfare and Development nga kadto lamang adunay appointment, reservation o priority number ang trataron nga assistance to individuals in crisis situation kon AX educational assistance applicants. Karong umaabot adlong Sabado, Agosto 27 sa tinguha nga mapadali og sistematiko ang paghatag sa serbisyo. Alang ni adtong adunam nay appointment, reservation o priority number para karong umaabot adlong Sabado, giauhag lamang pagsiguro pagdala sa mosunod nga mga requirements sama sa usa ka kopya ug usa ka original nga certificate of enrollment or registration o school ID o statement of account, original og duha ka kopya sa valid ID sa ginikanan o guardian kung minor de edad pa ang beneficiary, o original og duha ka kopya sa valid ID sa aplikanteng estudyante kung ana-anak kini sa legal nga edad. Dugang pang pahinumdom sa DSWD nga dili magdala og mga kabataan sa pag-adto sa lugar og hinuon magdala na lamang sa biscuits, pagkaon og tubig aron dili sila magutman samtang nagpaabot nga matratar. Mao kadto ang kinantigbukan sa itong mga balita gikan sa PIA Biliran News Center Kinantig Balita. Ako si Lani Pitaw Tupaz. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan, Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Sa Macau sa Pamaindon, taga natong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibuok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa moabot natong Sibya sa radyo natin Naval.
hi sa akong bana, sa akong love life, kay Mark Naminaw, tiyali siya karong buntaga. Then ating pasabot no, nga karong buntaga ako lang usang mag-inusara pag-host niya ang regular program tungod kay ang akong manager si Rodrigo Victoria. Tuwa karon sa Kabukgayan, nag-cover sa launching sa Governor Satellite Office. Kay tuasad si Governor, so tuas siya. Then akong usa pa kakauban si Ana Marie, tuapod sa Naval Gymnasium, nag-cover gihapon siya sa World Cafe of Opportunities nga gipasi ogdahan sa TESDA Biliran. So mo ni nag-ayahay min tulo karon sa among mga activities ug karon nga adlaw ato karong bisita no ang nagbantay sa atong kalinaw ug kahapsay. Then sa among akong news kaganina na atay gipaabot nga mapasalamaton ng atong provincial director sa Biliran Police Provincial Office sa tabang, sa kooperasyon o suporta sa mga lumulupyo o sa atong mga tabang sa pagbantay sa kalinaw ang mga atong mga barangay tanod, sa atong mga traffic officers, no, mga volunteers sa diha sa pagbantay sa mga eskwelahan ug kadalanan para walay mga insidente nga dili maayo diha sa pagbukas sa atong klase niini nga semana or atong nakalabay adlawng Lunes. So instead of our provincial director kay ning commit na to si Sir but naay kalit nga ilang kalihukan gikan sa Camp Crame man kaha wala siya makangari. Hinuon iyang gipadala iyang uptick gihapon no nga Provincial Director for Operation, si Police Lieutenant Colonel Shevert Alvin Machete. Uban po niya, ang gwapo din akong parente, si Gary Abad, nga dili lang kuno siya mo pakita diri kay mo cover lang po siya. Anyway, niyaghapon siya. So sir, una ta mo nga rin sa atong mga pangutana, atong pangayuan sa pasiun ng pamulong ang atong bisita. Maayong buntag, labi na sa atong tigpaminaw sa radyo natin, sa mga mulupyo sa Nabal o tibuok probinsya. Ang inyong lingkod po si Police Lieutenant Colonel Shevert Alvin Machete, the DPDO ng Biliran Police Provincial Office. Nagrepresentar kay Police Colonel Junicio Hapas kaning programa karon. Okay, sir. Murag karon yung simanahan no or even before sa opening sa klase, busy na atong mga kapulisan kay syempre i-prepare po ninyo no unsa inyong strategy, no? Ang mga estratehiya o mga pamaagi nga mabantayan ang atong mga eskwelahan, ang atong mga kakasaladahan, ang atong mga estudyante, ang atong mga lumulupyo sa kinatibukan para ma-maintain ang atong kalinaw o kahapsay. So sir, ang kani siya ang atong mga generally no, ang inyo yung conclusion no nga generally peaceful and orderly ang opening sa classes nato the ending school year 2022-2023. So sir, ipauna na kog pangutana, ipaabot na ko ang unang pangutana ni Pigos kay kaninin lakat man lagi siya. Gusto niyang ikuan siya ngalan na siya ipangutana nga dili ba nakakita ta na Facebook post bitaw na nag-vlog nga puting van. Bisan ako na-alarm ako kay even makakita ko sa news in Bulacan. Then bisan asa na siya. Then dito sa Cebu pod kuno kay akong anak daman sa Cebu nag-eskwela. Nain siya nga naa na may gibalita diri nga unsa to nga eskwelahan murag tulo na ang ilang gibalita nga ingon na nga insidente. So dili ba apektado ang atong probinsya niini nga mga panghitabo nga pagpatay, pagkidnap, ug nagkalain-laing dapit. Sama sa nahitabo no sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Yes ma'am, tinuod po na nga na nag-circulate na ingon ani nga mga vlog but upon sa verification sa ato nga pulisan, nagkandak nga follow-up investigation, nagresulted na magagingon nga mga fake na mga gi-vlog. So even ng tao nga ni mismo ng public apology. So in relation naman po sa regarding sa to assure the public sa security measures nato, the PNP natay gihimo na security plan labi na kung ingon ani start ang class di brigada eskwela, we have the maintain the security plan na para to assure that the opening of classes and saka pag-sustain sa peace and order in the area. So we have some activities like mga nag-establish ta og mga PADS, police assistant desk in the schools being manned by PNP personnel and ang atong mga force multiplier. Then, aside ana, nagpadayon ang ato mga patrollers sa pag-visit sa school aron ma-situate na talagang secured ang ato mga students saka ang mga faculties. O uban ana na ato gipahigayon na
24/7 na conduct sa checkpoint sa tibuok probinsya. So mo ni siya ang mga activities nato it comes to prevention, then napoy ato gipadayon nga mga information operations para kita makabalo kita at di ta maalarma kung unsay dapat atuan, just like this na circulate na mga Mga fake news fake nga na mga there's a ban. So far para naatay pang post nga mga tips nganong para dili ta usa ka biktima sa ingon ani ko ito. But so far sa probinsya nga setting wala po'y ato na monitor o reported nga ingon ani ang klaseng activity na makapaghatag og panic sa publiko. So, kato siya no nga fake nga vlogs yang vlogs no nga more naka-create gud siya panic sa mga katawhan no nga bisan gali ang mga ginikanan murag na kuan hinon nga nagro-escort na hinon sa mga anak paglakaw. Pero at least no ang kana pong pagpalakaw og kanang gabi na must man gyud na siya no kay naamagud sa kangit-ngit ang kataghanan sa dili maayong mahitabo. Ang dugang pa di ani nga kuan sir kani siyang kahadlukan pod karon kung gi-assure na no karon gi-assure man gyud na nimo nga walay ka matuoran nga naay manghidnap nga gamit ang puting van. Yes, ma'am. So at least assured na ta di ani. Ang ato karon gikahadlukan kay bisan sa national news naana pod ang drugs daghan kaayo. So kumusta ang atong drug situation din sa probinsya sa Biliran kung dili pa ba ta angay maalarma? So far ang ato anti-illegal drug operation continuous na siya kanang ato giingon nga drug clearing operations. So even the Badak itself nagmonitor na siya sa kahimtang sa barangay ni ang ato pod nga lain-lain agency na ay mandatos ani. So ang PNP apil ani padayong gihapon ang ato campaign against real drugs dili kay sa pinaagi lang sa police operation na pag-search warrant, bypass, even sa mga information operations aron ma-prevent nato ang ingon ani mga activity. O as usual kanang naay reported so dapat ni sila ma-validate then actionan if confirmed. So continuous po ang ato anti-illegal drug campaign. So far, sir, kaning makakita man ta sa mga sa Facebook no nga naay pila-pila lang. At least no dili gud siya murag sigidas, dili daghan. Pero natay pila-pila gihapon ninyo nga mga apprehensions, na yung mga kaning buy-bust operations nga naamoy gipandakpan. So sa imong pagkuan or sa inyong pag-rate diha sa PNP, alarming na ba ni siya, especially the volume or So para ma'am sa ato according sa datos na nakuha nato no, marag mga street mga PT lang ni siya nga mga klase nato ang hindi talaga nga makita nato nga dagko kaayong amount. So good as di pa nato makuan nga maging kuan ang Biliran. Although na ato i-sustain ang ato campaign against anti-illegal drugs considering na ang PDEA na apoy gipadayon nga programa sa drug clearing supported by the PNP and other agencies nga aron dili ta ma-revert into affected area. So mo nang continuous ni siya. So kung naay mga activities confirmed dapat i-sustain nato ang ato status nga drug free ta. Mo nang magpadayon lang gihapon ang ato campaign. atong ma-observe no nga during the time ni former President PRRD no ni Duterte, murag hadlok gyud ang mga kuan, hadlok ang mga kaning mga ingon daaning nagbaligya or mga users sa drugs kay murag gitinuod man gyud sila maayo. Then pag change sa administration, uy murag nindaghan kaayo. No sa national nga mga news ba, murag nindaghan ang gibalita nga mao ni nadakpan na pud nga daghan ang volume, murag ana. So, how about dinhi sa ato sa province? Unsay move sa or unsay inyong action para kani siya dili mapugnan ba nga maparihata sa national nga naay na po'y daghan na po ning parayaw o panggawas na po? Actually, usaan nga that is a comprehensive approach man kung parte sa pagpugong ng mga kasunod. Usaan na ang interdiction nato sa ato mga borders, sa ato mga ports, ug ato mga coastal areas nga aron dili kasud diri ang supply nga ingon ana ka bulky ang supply. Then the same time with the aid sa ato mga BADACs tsaka advocacy groups nga may ato kagapay sa pag-implementar sa mga patakaran na aron ma-report nila kung naay mga activities nga mga unusual aron ma-protected nato ang Biliran province as a whole.
sustain ba, by the way, sustain ba ang atong mga drug-free, di ba na nag-declare na kanina mga drug-free municipalities, drug-free, sustain ba sila? So far, ma'am, according sa data, sustain. Okay, so maayo siya nga ko, ano, kay, especially karon nga hindaghan na pod ang klase baya, ako magtan-aw ko, pagtan-aw na ko sa karsada nga napuno na pod ang karsada sa kanang kuan mga estudyante. Kung muari ko dapit sa kanang mga universities ba, magtan-aw ko sa mga naong sa mga estudyante kung ang naong ba nila o kanabang mga user na murag naamang gud siya yung mga features ba sa users o sa kanang dili sila mga users. So ang atong so far sa akong pong nakit-an nga mga naong pas mga estudyante karon murag mga hayag-hayag pag mga naong. Pero Murag hayag-hayag pag mga naong pero kay murag bago pa mang klase no. Amot lang ka later on kung kana siya ma-sustain bago na siya nga mga kuan sa That's ato why, mga ma'am, estudyante. we have our information operation sa mga schools, mga schools visitation para they will be aware kung unsay mga effects sa drugs o unsay consequences kung mo ma-involve ka sa ingon ana nga activities. So kanunay ang ato mga patrollers, include ang ato mga community relations officers na nagbisita sa school for that purpose. Okay, thank you. Pero karong buntag dito pud may sa opisina, ako naman jud ka allergic rhinitis. Nangagi mga estudyante. Mga di ana gi saway dayon sa kong kauban nga. Udong ay mo suro sigarilyo kay kanang makalain sa paminaw ba. Di ako pud nga ning tan-aw pud kumapoy ako nahanggab. May gud pamunalan ning mga bata na. So appeal ba sa inyong operation kay naa naman mo nagpatrol man mo, nagbantay-bantay man mo sa kakalsadahan dili lang sa eskwelahan including kakalsadahan. Apilon ba ninyo pag-implement ang kanang mga ordinansa sa munisipyo nga no smoking kay tingali partly no mag-smoke sila na anay mga palaman po dinha nila. Yes, ma'am, sa pud na siya nga magsig mahimong mode nga kunwari cigarette but dili pa na cigarette naay inside. palaman. So naay amo mandita na dat at atong pud i-appeal implementar ang ato mga ordinansa labi na ang need pud nato ang support sa ato mga LGUs ani nga campaign. So ang ordinansa ang police is i-implement pud na nato. Okay. Ang ato karon is ang kapulisan gyud nato no nagbantay man gyud sa peace and order no kalinaw ug kahapsay sa komunidad. So dili lang during sa opening sa classes, dili lang din ha within the school kundi including diri sa hilit-hilit. Then ang atong mga estudyante karon kay back to school no kanang mag-face kanang kuan naman sila murag na 3 days ang uban murag 3 days nga face to face, 2 days nga kanang kuan na sila murag blended learning sila. Then, pero mobalik ta 100% by November ang tanan na gyud manuha na sa eskwelahan. Included ba sa inyong kuan kanang part ba sa inyo gihapong mga operation sa inyong pagbantay di ani atong mga estudyante sa ilang mga panimalay? Makaabot ba ang inyong mga surveillance o inyong mga pagbantay ngadto sa panimalay aning mga estudyante? Actually, ma'am, naay ato practice ana sa programa nato sa Biliran TPO. Kining ato giingon nga patrolya na police. This is concerned sa mga teens nato na usually ingon ta they have to magsuri-suri sa mga solitary place, parks. That's why naay ato gihimo aning plan programs na specific for that purpose na ang ato aling police magpatrolya i-visit na siya nga mga areas so that ma-prevent nato ang mga crime incident that may happen sa darker area, solitary place. Usually pag-ingon ana, usually ma-prevent ang abusive business, rape or even theft or robbery na mga incident. Katungod nga secluded ang place, ngit-ngit, usapon ni nga gitan-aw sa ato kapulisan na naghimutang program para ma-preempt ang panghitabo. Oo. Kaya ato ba yung katuyuan, especially, no? Consider nato nga opening of classes. Ang atong tuyo is to develop the child, no? Nga mahimo siyang productive, nga citizen pag-abot sa panahon, mahimo siya nga independent, kunya kanang yung maayo nga pagkatao pagkuan. Pero kung ang bata diri sa panimalay di ay naay behind sa personalidad nga naa sa eskwelahan, na siya dakong problema sa panimalay or even sa school dili nato siya mapasa walang bahala no nga naay possible nga problema within the school no kay naay posible nga aggressor niya dinha sa school dinha pud sa community sa iyang family mismo no. Yes, ma'am. So napoy ato na ma'am gibuhat nga program
being spearheaded sa ato mga women's desk, WCCD and patrollers na mag-conduct sila og mga visitation sa family. Kay usually na ang problem nato sa community mag-start good sa family kung dili maayo ang upbringing o background sa family. Usually ito Kunay adito problema. mag-start ang problem sa community when it comes to mga crime incident. So usapod na nga focus namo na nag-conduct ning mga home visitation particularly sa mga katong areas na medyo na-data sa may mga incident mo na. To naayamo giingon nga best practice na ang pahinumdom ni Inay ug ni Itay wherein nag-lecture ang ato police regarding sa moral, then regarding sa mga laws nga di sila magka-commit, di na ma-aware sila nga aton na ay preventive na tsaka deterrence factor nga ma-inculcate sa ila. Oo. Kay kita po usahay kinatong mga batan-on ra ba tungod sa ilang feeling nila is liberated na karon nga kuan nya kargados lag freedom. Ang ilang gihunahuna is all their rights. Wala sila nagunahuna sa responsibilities, wala po nagunahuna sa consequence nga in the end baya musangko gihapon sa panabang sa ginikanan gahi kay mga ulo. Then ato mang makita ano nga or sa, siguro sa katong unang gi-present sa kaning mga taga women's desk ning kuan naman sila dinhi naka-guest naman sila kapila diri sa kuan. Murag atong matan-aw nga ang kasagaran ra ba nga mga iyon ani ang mga abuses tuwa sa families nga kanang tuwa sa kanang mga lower nga kuan ba. Tuwa dito ang kadaghanan ang mga abuses nga nahitabo. Then dugangan pa sa kaning mga bata no ang mga anak nga mga gahig-ulo, manggawas, then atong kanon nga usa sa element sa crime is kana siyang opportunity. Yes, ma'am. Kung mahatagan nimo oportunidad kanang mga aggressors, mga to ka sa hilit, mugawas kag 10 oras sa gabi. So posible gid ang mahitabo ang krimen. Yes, ma'am, because ang kung sa crime is anatomy is usa ang opportunity. Oo, na opportunity. Oo. The desire and saka capability. Ang opportunity na sa kung sa victimology nasa sa victim ang naghatag opportunity. So kung kita kung aware kita sa kung sa mga tips o sa mga prevention, at least ma-evade ta sa magiging victim or makatabang punta na dili mahitabo ang usa ka incident krimen. Oh, ayaw na to isalig sa pulis na magbinarja sa ato kay knowing the number of police officers atong probinsya, 1 is to pilakhan na ka 1,000 ang bantayan diana. So mo na siya nga kita mismo no mag-evade ta. Gani ka na mag-post gali ng bisag asa nga municipal police stations magkuan gali og mga tips bitaw nga about ng mga crime prevention. Ako guna siyang i-share. Kay ang mga batan-on karon ganahan man permi sa Facebook magbasa-basa mo share jud ko dayon kay ngano or makabasa sila how to prevent crimes. Yes, ma'am. Even sa mga visitations na gikandak nato ma'am sa mga commercial areas, sa schools and even sa mga home visitations, ang ato gipanghatag nga mga IEC materials to dito ang number sa mga police stations, mga hotline numbers to include ang mga Facebook accounts para maka-access sila kung naila mga concern na need of police service tsaka prompt action sa ato mga kapulisan. Okay, congratulations dahil sa kapulisan kay there was a time nga naisunog dito sa among dapit. Nintawag kani wala pud bay signal dito sa amo sa Locsoon, no? Walay signal sa cellphone. So, ang available is internet ra gud siya. Pag tan-aw na ko nga hula sunog. Dili ko katawag sa cellphone sa kaning taga-fire, di ko katawag sa police. So sa internet ko, Facebook accounts. Sige ko pang chat. Ang nauna pag-abot dito police. Yes, ma'am. No? So, congratulations sa taga-police nga naka-responde dayon dito. Sa bisag sunog ha. Kay nayon ako please kaning dai sunog diri wala pa ning reply sa ako ang taga-fire. Pag tan-aw na ko dito ang police nag-una dito sa scene, no? Ingon na pud ma'am ka importante ang ato gingon niya police visibility sa area. Just like recently lang kung nakita nato sa post na katong si Corporal Sinesa na there was nag-away at least na-prevent niya because present siya even though on road pa lang siya sa duty nag-respond siya at least nakita nato nga ingon ana ka importance ang police visibility. Ang police presence sa community. Yes, ma'am. Aside na ma'am ang ato provincial director na iya program nga gidab na Oplan Apas. Di Oplan Apas usa ni siya nga anti-criminality strategy sabi ng TPO against street crimes. So cohesive na siya, comprehensive gyapon ang approach ani nato na intensify nato ang ato mga aning activities, information operations,
checkpoints, visitations, and tsaka mga dialogues sa mga atong mga stakeholders regarding sa crime prevention and coordination. Okay. Kung siyang Oplan Apas, nag-update ko dahil ko sa akong ballpen kay kung sa kaning Oplan Apas, wala ba mga kuan nga nag-stand for this APAS? Wala. Basta kay Anti-criminality police and anti-criminality police strategy against street crimes and other forms of crimes. okay, So, so muna siya ang pinaka medyo kan sa Apas, Yes, Oplan no, sa- Apas. iya, So against sa- street crimes gud siya. So ang inyong gi-post nato tanan ang interventions, mga police interventions ato pag-intensify and nag-modify ta sa according to peculiarity sa ato probinsya. knowing no sa previous nga administration from Sir kisa to nasundan from Serrano. Ay una pa kang Serrano. Kang Sir Koime. si Sir Coime, Sir Serrano, then karon is si Sir Apas. From Sir Coime, magdaghan na to silang mga awards kamo no ang BPTO, daghan na mga awards. Then wa magpalupig si Sir Serrano nga if mao ni murag ato pa yung labuan. So karon murag labuan pa jud kay i-intensify through Oplan Apas no. Yes, ma'am. But so far ning sit-in no, ning assume si Colonel Apas last May 14. So barely 3 months pa lang siya no, tulo ka buwan pa lang kapin si Sir Apas. So mo na siya in program but so far wala pa ba mo'y mga awards nga nadawat sa Actually, ang awards is naanay mga quarterly ma'am din Okay. sa ato mga monthly na unit performance. So far, pasok tayo sa top na nare-rate. sa regional level. ma'am. Okay. Pasok tayo sa top 3. Oo. Kay barely 3 months unya murag i-continue lang to niya no Yes, ma'am. with pag-intensify through Oplan Apas ning samot ang inyong mga programa. Musud nga to sa inyo, murag gwapa na kayo kay na gyud may kagalingong karsada within the ano. Yes, Nya, ma'am. namoy bagong building. Wala pa ko kasud sa bagong buildings. Sud lang ko sa kanang plant no sa kampo. Nakalibot din ha sa mga kalsada. At least nakita na nga murag maayo na kaayo. Nya dili na ka pwede mo gawasod sa bisag asa nga gate kanana jud kay entrance na kay exit. No? Ang karon nga concern si Sir Apas is although bisan pag dili siya taga Biliran, tagalain siyang lugar, maog gyapon na siya pag-intensify sa mga plans. So what other pagyud ang iyang giplano or giplano ninyo sa BPPO para sa dugang pagyong seguridad kay kani dili gyud nato ipawalang bahala gyapon nga bisan pa og wala ni siya nga puting van. Naagod gapoy possibility nga kay kuno gikan man sa gikan sa kauluhan naa nagaling kuno sa Cebu na pod na siya. So naa siya possibility nga mahiabot sa ato. So far unsa inyong strategy pagpugong di ani or pagkahibaw di ani or pagpugong di ani nga panghitabo? So far, usually na ato daily nga pahinumdum sa ato mga personnel sa ato mga dapat activities lalo na kato ma-deployed sa mga field. O So, sa municipal no. Yes. Mga May dato kami programa nga mag-mobilize para sa mga atong advocacy support group kay sila man ang naa sa mga barangay nga o anytime nga naa sila makita nga mga dili nila kilala nga tawo, dili nila pamilyar nga mga naong o kanang baguhay sa ilagong pagtan-aw sa ilang barangay, pwede sila dayon mag-report sa amoa para maaksyonan ang kanang mga ilang nakita sa ilang barangay. Okay. Ang kani siya karon no kay ang concern nato is sakyanan man siya van. So mudagan gud siya. Atong matan-aw nga pagluag sa protocol no sa health protocols, pagluag pag magmino sa kaso sa COVID, pagdaghan sa nagpabakuna, giwagtang na pud atong border control. So kung naay sakyanan nga musulod, murag wala na by control kaayo ba ano, murag magawasod na lang ang sakyanan. Actually, ma'am, wala na pod ang police nga katong una na bitaw mo'y check kuan dito mobile yun na amorag na mo yun sa tawag ninyo dito sa may platoon nga kuan mo dito sa
sa border. Naa pa ba mo karon dito kuan? Actually, ma'am, since na nagluwag ang ato protocol, wala po ta nag-pull out sa ato police na maintain po ng Hay man atong- sila karon. Wala naman dito sa ato- kuan. Nasa may border na sa right side area kung padong tao. Ang unsay going nga ninyo outside diyan sa- ang kuan ninyo? Unsay? Sa border control point. Ang naamoy border control point. Yes, ma'am. Pero murag wala naman ko, di man pareha katong unang sa dito bitaw siya sa isla gid bitaw. Dito sa isla siya. Nga murag naagi makita nimo nga bantay permi. Nya karon ako magawasod man pud baya ko. Murag wala kaayo ko murag nakakita ko og naay diri sa ilang evacuation man tila na nila. Evacuation ba na sa biliran? Na din hay murag may mga pulis gihapon pero wala sa kalsada. Sa border control point na sila, ma'am, kanang nasa right side. To include katong sa joint nila sa ASF. nato. Oh, okay. So, lain, kato dito, nakaroy kagabi o kagahapon, okay, naada ay kagahapon. Yes, pero, dili na pareha sa, katong unang anaamo din hay, murag station ko din ha sa kuandhang dapita, wala na no? O, ang sa puro, wala na. Mo duty na lang. Na-deployment gihapon nato, di ma'am, 24/7 na siya. 24/7 Yes, ma'am. ilang Yes, duty ma'am. din ha. Yes, ma'am. Ano ma'am, kuan sa So, border control. Border control. Yes, ma'am. Okay. So, at least, kung nabay number din ha para sa border control kay if ever nga mayon nga uy naay puti nga van kung unsa nga sakyanan ang kuan mapasabot dayon dito sa border Actually, control. ma'am, ang gi-direct nato ang mga station commanders to include the force commander wherein ang border control is under sa supervision sa force commander sa Biliran Provincial Mobile Force Company. Usa po ni siya nga gi-disseminate nato ang ilang mga hotline numbers para easily ma-contact kung naay mga concern. So unsa ni siya nga number? Sa force commander nga number sa Okay sir, atong pangayon. Unsa na siya? Force ka ang sa border control nino. So, update mo sa inyong ballpen karon og kaniyang ballpen or lapis or papel para makatawag ta dayon ngadto sa border control if ever no. Natay kinahanglanon nga tabang sa kapulisan nga kinahanglan atangan diha sa border. Ato na kinahanglan kita mag-tenor di ani nga mga numbers, no? Sa fire, sa police, sa ospital, sa Navro. Kinahanglan gid nato ni sila nga mga numbers, no? So palihog andam sa atong lapis, ballpen o papel para di ani ang para ni siya sa atong border control. Kung makinahanglan ta og tabang. Nya usually hala. Uy. Nanawag dai kag sa may pangutana gos. Ay ako, sorry, nasayop. Sorry pa, nasayop. Agi na unsa ba day ni akong kuan. ato iuna ma'am ang ato tactical operation center ma'am sa number sa nato sa operation center. Tactical. Para unsa man ni siyang tactical operation Kung center? naay mga concern nato lalo na sa mga respond kay mo na siya nga nag-control sa tibuok probinsya ma'am na mag-release sa mga responde kung example magdirekta o mga dragnet Okay. operations. Okay. So 0947 0947 147 147 3364. 3364 246 0947 147 3364. So, So, ko ato sa number sa Globe 0915 0915 641 641 9144. bla 9144. 9144. So, natay duha ka numbers no for Tactical Operations Center at Yes, ma'am. nga mo responde ni sila. Muna mag-feed sa responde ma'am kung asa dapit niya area. So ang kontrol na nasa ato Probinsya sa Yes, kwan ma'am. siya, BPPO Yes, ang ma'am. control di Because ani. Ang concept ana ma'am sila ang makadirect dayon kung asa nga area kung asa dapit asa. ang ato i-deploy nga mga Okay. personnel. Okay. So atong balikon ha, kani siya inyong tawagan is naa na siya naka-base sa Biliran Police Provincial Office. Yes, ma'am. Sila mo ay mulabay di ani kung asa ang inyong concern, asa mo dapitag yun. Yes, ma'am. No? So, ang number is 0947 147
3364. Ug napayusa for Globe is 0915-641-9144. Balik ko na ako ha. 0947-147-3364. And for Globe is 0915-641-9144. So, pwede po ta mo report daan no. Okay, mo report ta og naay mga kuan pod no. Natay nakita no. Sama sa giingon ni Gary nga kanini ang kung naatay maobserbaran sa barangay nato nga murag lain nga mga movements na presensya sa mga tawo nga lain og nawong presensya sa mga sakyanan ato dayong ipasabot bisan di ani nga number. Yes, ma'am. Kay para ma-verify, ma-validate ug unsay mga kalihukan diha. Just like sa katong ginyo sa TV nga ang nag-report is ang community nga na sila na-observe nga pirming mo drop din ha, pirming mo daghan ang mga anha. Lain-lain nga mga naong pag-validate sa police drugs. Sige na daay ang baligya negosyo sa drugs. So dako-dako gyapon nga volume ang nasikop with the help sa community. So kita mismo sa community dali ang dako ang ikatabang diha sa atong pagmaintenar sa peace and order. Mauna na siya ang ipasalamatan ni Colonel Apas sa opening sa classes nga ang disiplina, suporta ug kooperasyon sa komunidad ug sa kanang mga barangay tanod, at ang mga volunteers nga mga traffic enforcers, ang uban pa nga mga volunteers, no? So, mo na siya. Then napatay dugang kuan station, no? Ang sa mga police stations, sir, Yes, ma'am. napay We have kadugang. also the police Okay. station's number. Sige, For be. the Biliran, Okay, for biliran, sir. Sige, mangayo ta. 0998 0998 598 598 6551. 6551 246 810 0998-5986-551 For Almeria Station, ma'am. Almeria 0998 0998 598 598 6552. 6552. Sunod sila. Okay. For Biliran Station, Uy, human naman ang biliran. BPO yung isa, ma'am. BPPO ni siya. BPPO. Kanib. Station. Okay. 0998 0998 598 598 6553. 6553. Then for Kabukgayan Police Station, Okay. 0998 598 Okay. 6554. Okay. For Kaibiran Police Station, 0998 598 6557. Okay. For Culaba Municipal Police Station, 0998 598 6558. Then for Kawayan MPS, 0998 598 6559. And for Maripipi MPS, 0998 598 6560. And lastly, Nabal MPS, 0998 598 6561. Okay. So nagsunod no, murag Yes, usa ma'am. tingab Yes, gud ma'am. sila. So nakakuha ba ang atong mga listeners sa atong lain-lain nga mga numbers, no? Akong balikon no para sa wala makagukod. Para sa Biliran Police Provincial Office kung magkinahanglan ta sa tabang or natay i-report nga mga ato na obserbaran, niya ang number ha. For Biliran Police Provincial Office, 0998 598 6551. For Almeria, 0998 598 6552. For Biliran Municipal Police Station, 0998 598 6553.
For Kabukgayan MPS 0998-598-6554. For Kaibiran MPS 0998-598-6557. For Kulaba MPS 0998-598-6558. For Kawayan MPS 0998-598-6559. For Maripipi MPS 0998-598-6560. For Naval MPS 0998-598-6561. So, klaro na to siya, no? Para... Napay ato additional ma'am sa katong atong giingon kanina sa mobile force company Okay, nato. mobile force. Siya ang nagman sa ato border control point. We have the hotline number 0998 0998 598 598 8225. 8225. So atong balikon ha sa mobile kanang nagdagandagan na sila nga Yes, ma'am, the kuan. mobile force company. Sige nagpatrolya no, sila nagsuroy-suroy na nga sakyanan. 0998-598-8225. So dugang na siya diri sa atong imong gihatag ganiha Yes, sa no ma'am. sa Tactical Operation Center. So daghan tag pwedeng matawagan in case of emergency. Yes, ma'am. Okay, Nagkontrol sa atong na border siya control point, at atong saka border control. Sa mga checkpoints nga gistagard naton province-wide. Oo, kaniari there was a time nung kana din hang always to ang diha sa part sa Leyte di ba na magatang-atang kaniari. Every time labi nagmahapunan ako nya mo biyahe, naka-ready gyud akong cellphone. Nana nay message daan nga mana please help. Nakadaan na siya nakakuha na nga usa na lang nakapidlit send dayon sa number. Yes, Kay in case na tangan ka di ba ka makabantay no nga mukalit lang na siya. So naka-ready na siya nga message anytime ibutang kung asa ka nga dapit. Kay aron ang kana atong mobile force company makaresponde dayon sa ato. Yes, ma'am. Kay ang kasagaran ba ang mo responde bisag part na siya sa Leyte, dili ang Leyte. Ang kuan gyud siya kay bisan nakakita gali mig disgrasya dito sa Leyte nga part ang naging responde is ang gikan sa Biliran nga kuan nga rescue. Dili ang sa Leyte kay mas dali man sila pag nganha kay doon naman lang. Okay, so thank you very much ato sa nga mga kasayuran. Then, aside ni ani kay kini atong katuyuan man gud siya is police kaning peace and order sa probinsya sa Biliran, sir. Kaning mangayo pa mi og lain niyang programa, lain nga updates or unsa inyong gustong ipasabot sa amo nga inyong mga achievements dinhay sa during na sa time ni Sir Apas. Actually, ma'am, sa ato mga activities regarding sa mga ato police operations, it comes to the arrest of wanted persons. Ubay po ang ato medyo accomplishment sa mga wanted persons to include the most wanted persons. So, usa po ni sa strategy nato sa anti-criminality, nabilong po dito katong atong ingon kaniya nga program ni Sir Apas. So, usa po nagi-account nato ang mga drug person, ang mga wanted persons for the mga wanted persons. We have 193 wanted persons na na-serve nato nga warrant of arrest. Kadaghan bag wanted sa Biliran? Yes, All for ma'am. Biliran lang na siya. This is the wanted persons pa na receive nato mga previous pa nga pending din na-serve nato ang warrant of arrest. So, a total of 193 sa period sa January to August as of August. Daghan na day Sir Roy. Then to include sa naya to giingon nga mga most wanted person according to regional level, province level, and municipal level. We have a total of 36 arrested. So saan na siya nga program nga uban dito sa atong na conduct of operation ini ang ato giingon nga Manhunt Charlie Tracker team wherein focus sila sa ingon ani nga trabaho. Ang kani siya inyo na-serve or inyo na-arrest, wala lang siya na-arrest din sa Biliran, kundi to include sa lain nga lugar. Yes, ma'am. Even ang ato tracker team maabot sa Manila, Cebu, and other areas na para ma-account nato ang mga warrant of arrest nga ato na receive. So meaning sir, ang atong pulis mo nga to gyud anang Yes, laing lugar. ma'am. Yes, ma'am. Maayo kay makamao mo hain na sila. Coordination sa ato mga stakeholders, ma'am, saka Ay support okay. sa ato mga Dito sa lain coordination with other MPS no, Yes, ma'am. mga police Tungkol stations. Sa ato mga advocacy groups, ma'am. Diha nag-start Mga sa community no nga yes, ma'am, maka community. istorya kung Yes, hain na ma'am. ni sila. Yes, ma'am. Ang ilang tabang.
Okay. So napaday speaking kay kaning mga wanted persons naman ni sila, mga criminalities, napay dugang pangutana si Pigos na sayop baya day ko pagtawag sa iya nga wa ko'y toyo. Okay, diyan na. Kumusta na no? Kay naaman to siya nato yung mga crimes sa biliran katong duha nga na-include sa barangay nga level. Katong gipatay sa biliran. Kumusta na ko noon sa na ko update karon? Actually, ongoing pa ang investigation, ma'am, ang incident sa Biliran. Ongoing po ang investigation. So, ato ang Biliran Police Station ang nag-handle, so, as of now, ongoing pa ang ating investigation. Pero nadakpan ba ang mga suspetsyado? So, para ma'am, wala pa ato na considering natasamod sa pang-investigar para maka-establish o makagather ng ebidensya para makapapalitas. So ang katong gikuan walay na preso pa. Recently ma'am wala pa Wala pa din na preso di ana. So sige pa ang investigation, Yes, ma'am. sige pa. Latest. Okay, so mara na pangutana sa ni Pigos about di ana nga kuan. So aside from that, kana siya nga kan mao lang ba na siya for or during sa time ni Sir Apas, mao lang ba na siya ang nahitabo pa nga inana nga crime? So para ma'am wala tay lain record except ka na nga insidente sa Biliran. Medyo siyempre peaceful lang atong area. Ang Biliran province is generally peaceful, ang mga tao is peace-loving citizen. So medyo kuan sa ato kung naay insidente, medyo kuan sa ato maapanta. Dili Affected pa ta. Inguna na ta ka peace-loving ang Biliran. But anyway, ang ato kapulisan is nagpadayong gihapon ang ato mga interventions sa area, conduct ng checkpoint saka patrolya sa barangay. So aside sa inyong kanang ang kapulisan ay patrolya sa barangay, naapod mo'y provincial mobile force, Yes, ma'am. na mo'y aling police. Yes, ma'am. So unsa pa ilain na nga nag-mobile din ha or nagpuro patrolya? Ang ato mga usual mga patrollers na designated patrollers sa atong mga stations. Ang kada municipal stations Yes, nagod ma'am. sila yung mga mobile Na- patrollers. Aside sa mobile patrollers na po atong mga beat patrols. Say nga, sir? Beat patrollers. Beat patrollers. At itong mga pulis nato nga ma-assign sa usa ka block, din sila ang mag-supervise Maglakaw-lakaw sa- lang. Yes, ma'am. Okay. So, nanto ko'y pangutana nga kung parang magdili tayo nga pwede siya. Okay, marag lisod ma-disclose ang kuan. Ang atong mga kapulisan, naman po yung mga babaye, di ba? Yes, ma'am. Mga babaye, sila in charge sa murag sila gunay para po sa mga crimes nga sila po i-assign sa kanang mga women's desk, Yes, ma'am. no? Ug sa atong mga kuan sir, sa atong ang police good kay kamo man gyud nag-maintain sa peace and order para magpugong sa crimes. So far ba wala ba tay mga kapulisan nga na-involved og mga crimes? So para sa Biliran, ma'am, wala ato note na data nga na-involve o yung mga illegal activities or crimes dito sa Biliran province area. Okay, so effective ang inyong internal Yes, ma'am. cleansing. Yes, ma'am. We have that program, ma'am. Internal. During daily na na ato internal cleansing, na ato giingon niya katong regarding sa moral aspect sa personnel, and the squadding, we have our mga pastors na nag-lecture sa ato regarding sa pag-maintain sa morality sa ka-personnel. Oo. So aside sa professionalization, no, nga mga professionals na mga pulis karon dili na pud kanadto nga ignaon ka lang dayon sa politiko nga wa ka dahay lingaw. Dali bisag wa kay eskwela, dali pulis ka na dayon. Karon professional na gid ang mga pulis, no. So Yes, ma'am. usa na siya sa nakapugong pod nga magbuhat og crime kay gikapoy ra man sa eskwela. Gikapoy pagpasar sa examen, dili lalim. Napay training. So maglikay nga makabuhat og kanang krimen or kasalanan kay unsay penalidad sa inyo sir or say sanction sa inyo kung naamo ma-involve mo di anang mga pagreklamo or mga kaso. Pag mga heinous crime gani, ma'am, o tsaka ang mandated illegal activities, dismissal from the service. Kanang dili pag yun, kanang mga ginagmay-gagmay pa nga kaso, kanang nahubog mo sa kuan. Actually, under sa disciplinary authority, ang chief of police na ay power na para mag-implement sa iya disciplinary action sa personnel. So, ang iya power is to, kung if ever ma-found liable ang personnel, mga 15 days suspension ang ma-incurred sa personnel. Nga pag na sweldo. Yes, ma'am. Why benepisyo? Yes, ma'am.
Okay, so mo na siya nga ang pulis karon no provincial lockdown maglikay. is up to 30 days ang Agoy. Ada ko siya bakasyon. Magtaka siya inom kung naghubog-hubog siya. Yes, ma'am. Okay, so mo na siya nga ang atong kapulisan karon maglikay na gyud nga makasa. Dili na pareha kaniadto ha atong pasabto nato mga lumulupyo nga dili na pareha kaniadto nga kaniadto mahadlok galing ta dili ta mangutana sa pulis kay ang pulis atong ikahadlokan. Karon dili na ta angay nga mahadlok sa pulis kay mutabang na sila sa ato. Yes, ma'am. Kay dili lalim ang sanction sa ila, gikapoy sa eskwela, gikapoy pagpasar sa exam sa mga eligibilities, gikapoy sa training, nya yaga-yagaan ilang pwesto, ma-suspended sa pila ka adlaw, wise will do ug other benefits ninyo, bisan ninyo mga Christmas bonus tingali way appeal sir no. Yes, ma'am. All the benefits will be Forfeited. forfeited. Pero kung ma-cleared na sila, makubra gyapon di na. Makubra. Yeah. Okay, pero dugay pa. Yes, ma'am. Makatigumog daghan. Hala, pag yaga-yaga mo kapulisan. Okay, so mo siya, no, kanang malipay kay tas tanan sa knowledge, nakahiba kaning malipay ta sa kasayuran nga ang report sa kapulisan, especially during sa opening sa classes, nga generally peaceful and orderly, dili lang sa lungsod sa Naval, kundi sa tibuok, no, nga probinsya sa Biliran, as reported, as monitored sa 8 ka mga lungsod, no, nga municipal police stations. Then sa diha sa Facebook post sa Biliran Police Provincial Office nangayo gihapon sa padayon nga suporta si Police Colonel Apas sa suporta ug kooperasyon no sa tanan na hitungdan sa mga lumulupyo at ang mga barangay tanod sa atong mga opisyalis o sa atong mga volunteers sa pagmaintenar no ang atong disiplina para ma-maintenar ang atong kalinaw ug kahapsay. So sir, very short na lang no hapit na matapos ang atong programa although dili ni ang atong katapusan nga paghurisgot din sa radio station, imbitaron gahapon mo namo someday kay syempre kinahanglan natong mga updates sa atong sitwasyon din sa probinsya sa Biliran para pod sa kanang kampante ang hunauna sa mga lumulupyo, especially di aning kaning mga issue di aning puti nga van, no? Yes, ma'am. So, mga taog short or closing statement gikan sa Biliran Police Provincial Office. Ang Biliran Provincial Police Office, pinanguluan ni Police Colonel Junicio Apas Jr., nag-assure to the public na buhaton namo, the best na nga mo buhaton sa pag-secure sa ato probinsya, sa tanan aspekto. So, nagpadayon ang kapulisan sa ato mga police interventions, labi na ani kining trending karon nga puti Puting na van. van. So, again, ang peace and order is a shared responsibility. Kailangan namo ang kooperasyon sa stakeholders, sa community, aron tabangan nato na masustain nato ang peace and order diri sa province of Biliran. And in relation po diha sa mga sama sa insidente ng unang kanang mag-furnish ka og mga news na dili tinuod, Fake blah, blah. news, That is punishable according to law. So, ato public advisory regarding the spreading of fake news is a crime. So, under Article 154 of the Revised Penal Code, usa siya nga violation. So, naapoy kaukulang penalidad. Then, to include sa Republic Act 10175 sa Cybercrime Prevention Act of 2012. So, ingon ana ka seryoso ang ato gobyerno pagpada sa peace and order in the area. So, just an awareness also to the public, be aware na ingon ana na tayo liability kung magbuhatan. Na unsa may sanction diadtong nag-vlog? Actually, nag-conduct as par sa data na nakuha nato atong vlog sa post sa Biliran Island nag-as o public apology. Pero ang kanang legal nga kuan wala. So para wala pa ato nakita diha nga gikuan sa ato investigation considering na gipangita pa unsay concrete na elements sa ato vlog. Okay, so may paabuton pa to siya. Yes, ma'am. So sa atong mga lumulupyo no, atong igikuan nga ayaw mo pagyaga-yaga uwingon di ana para lang ta mo sikat.
kay naay sanction nga naagid mo yung sanction paabuton kay naay mga legal grounds no legal basis nga para mo ma-penalize kay maka-create na siya og chaos, maka-create og kalisang sa komunidad. So daghan kayong salamat sir, daghan kayong salamat Gar, mapasalamat po kang Arthur, kang Joanne, kang Pigos, kang Ana Marie ug sa tanan atong suking tigpaminaw. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong udto sa atong tanan. Thank you, ma'am. Thank you. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan.